Hello po sa inyo lahat mga kaboses mga babayan at welcome po again dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses mga babayan, ito po magandang pag-usapan po ito ay magre-react po tayo mga kaboses mga babayan. Regarding nga po dito sa reaksyon mga kaboses na isa pong veteran lawyer. Veterano po ito kaya kaya po nilang tawag nito ipaglaban talaga mga kaboses mga babayan yung legal na usapin at kaya po nilang banggain ang konstitusyon. Ano po mga kabos, mga babayan? Kasi po, ito pong si Kapunan, mga kabos, mga babayan, si lawyer attorney Lorna Kapunan, isa pong pribadong abogado po ito ng House Prosecution Panel, mga kabos, mga babayan, ay iginiit po na hindi raw po dapat kasama sa boto ang mga senador na hindi po makakadalo, ano po mga kabos, mababayan, sa impeachment. Alam naman po natin, mga kaboses, mababayan, ito po yung number games, ito pong impeachment. At alam po natin na meron pong mga senador, mga kabos, mababayan, na hindi po talaga makakadalo dahil nga po sa mga legal battles, ano po, na kinakaharap po nila ngayon, mga kabos, mababayan. Ayan, magre-react po tayo sa balitang ito. Basahin po natin itong ulat mula sa Ang Balita Ngayon. Kapunan, iginiit na hindi dapat kasama sa boto ang mga senador na hindi raw po makakadalo sa impeachment. Iginiit ng abogado na si Lorna Kapunan, isa sa mga pribadong abogado ng House Prosecution Panel, na hindi dapat isama sa pagbibilang ng kinakailangang boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na hindi makakadalo o makakalahok raw po sa paglilitis. Ayon po kay Kapunan, ang alayunin aniya ng konstitusyon ay tiyaking ang mga senator judges na nakarinig ng testimonya at nakasuri ng ebidensya ang siyang magpapasya raw po sa kaso. Ayon po sa kanya, it should be 2/3 of the members who can attend and vote and participate in the proceedings. That is the intent of the Constitution. Yan po ang sabi po ni Kapunan. Siyempre, legal yan legal yan doon sa mga kabos mga babayan ng prosecution panel. Ano bang magagawa natin? Statement niya yan at kailangan niyang depensahan. Hindi naman pwedeng pumabor siya sa kay VP Sara Duterte. Ano po, tayo bilang mamamayan magre-react tayo regarding dito sa kanila pong mga bangayan dyan, mga kabos mga babayan. At talagang ipaglalaban nila ito pong numbers na konti kasi kapag sino bang wala sa Senado, di ba? Unang-una, wala po dyan si Jinggoy. Si Senator Jinggoy Estrada na nasa kampo rin po ng Duterte Vlog ni Cayetano. Mga kaboses, mga babayan, alam po natin yan. Hindi na po makakadalo. Depende na lamang po kung bibigyan po ng pahintulot o approval ng Senado at ng impeachment court, mga kaboses, mga babayan. Pero siguro mukhang malabo na makarating itong si Senator Jinggoy Estrada, mga kabos, mga babayan. Second po, na hindi po makakarating, posible, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Kasi po inahunting po ito ngayon, inahunting, mga kabos, mga babayan, ng NBI. Up until now, ay hindi pa tapos ang NBI, mga kaboses. Standpoint. So, ito ngayon, yung challenge. So, kung ipaglalaban talaga nila, mga kabos mga babayan, na hindi isasama, for example, 22 lang, yung makakarating mga kabos mga babayan, 24 senators, ngayon ngay atin pong inaantay kasi meron po yung mga reports, allegedly, mga kabos mga kababayan, na talaga pong marami pong kakasuhan, di ba po? Ito pong una po, Senator Rodante Marcoleta, may nakapending na case, mga kabos, mga babayan. May lumalabas po na mga reports, galing po sa ibang mga vloggers, mga kabos, mga babayan, na mukhang aarestuhin, si Rodante Marcoleta. At alam naman po natin na talagang magnunoyan sila, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At inaasahan natin na yun pong nagpro-proclaim na mga new majority daw sa grupo ni na Win Gatchalian, ni na Senator Risa Ontiveros, yun yung mga mag-yes, mga kabos, mga babayan. Nasa 12 sila ngayon kasi andun na po si Chis Escudero
mga kaboses, mga babayan. At iilan na lamang po ito pong nasa kabilang panig. Ano po? So may case rin yan si Senator Joel Villanueva. So yan po yung tinitingnan natin. But for now, yung talagang klaro na wala itong si Jinggoy at si tawag nito, Senator Bato de la Rosa. Ano nga bang sinasabi ng konstitusyon? Hindi lamang po tayo makikinig dito kay Kapunan. Ano po, dapat hindi po tayo one-sided. Kailangan po nating basahin rin yung konstitusyon. Ano po mga kaboses, mga kababayan? Ayon po sa konstitusyon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate, mga kaboses, mga kababayan. Kung sasabihin po natin na all, ano po yung all? Sana all. Sana all ba? Sana all na lang talaga andun yung mga membro ng senador sa Senado, mga kaboses, mga kababayan. Pero pag sinabing all, lahat po yan ng elected official. Based po yan sa atin pong opinion at analysis, mga kaboses, mga kababayan, sa nabasa po natin sa konstitusyon. Ano po? 2/3 of all the members of the Senate. Ayan po yung nakasaad, mga kabos, mga babayan, sa atin pong konstitusyon. Ano po? So, ilang membro? 24. 24 yung binoto ng taong bayan. So, ibig sabihin, mga kabos, mga babayan, kahit na 22 ang present, kahit na 23 lang ang present, mga kaboses, o kahit 24 yung present, mga kabos, mga babayan, ang basihan ay still all the members of the Senate, which is 24. Ano po? So, hindi po sinabi doon of all the present. All the members. Kahit hindi ka po, kahit absent ka po, membro ka pa rin. Hindi naman po pwede na sa isang classroom, pag hindi ka nakapag-attendance dahil absent ka, itanggal ka na sa classroom. Ano po? Absent ka lang. Ano po? Pero still you're a member. So, ngayon, for example, itong senaryo na ito, mga kabos, mga babayan, ito dapat yung mangyari pa rin. Sa 22 na present, dapat 16 guilty votes pa rin. Ano po, mga kabos, mga babayan? At 6 not guilty. If ever po, mga kaboses, sa 22 na present, ano po, yung mag-no, di ba? Para po ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kailangan ng 16 votes pa rin. Regardless of the numbers na attendance, mga kaboses, mga kababayan. Kahit hindi makaboto yung dalawa. At pwede maging senaryo rin, mga kaboses, mga babayan, maa-acquit si Vice President Sara Duterte kung yun po hindi umabot sa 16 guilty votes. Ano po, mga kaboses, mga babayan? Kung 15 lang, acquit po si Vice President Sara Duterte. Ano po? So, doon po, mga kaboses, mga babayan, kung sa punto po ni Kapunan, mga kaboses, kung igigiit talaga nila o yung preside doon sa Senate, mga kaboses, mga babayan, magbabago ng impeachment rules, kung ipupush talaga nila na 2/3 doon sa mga tawag nito, mga present, yun yung babasihan nila, talagang parang sinagasaan nilang konstitusyon at kailangan ng humantong na naman, mga kabos, mga babayan, doon po sa Supreme Court. Idudulog na naman doon sa Supreme Court. Kasi kung nangyari yan, nasa mga 15 votes kasi yung 2/3 ng 22 is 14.6 14.67. Di ba po? So, magiging 15 votes. Ano po? 15 votes if ever. Yung kinakailangan. Pero interpretation naman po nila yan. Ano po, mga kabos, mga babayan, hindi pa po yan accepted sa constitutional standard. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Ano po? Ang reason ng mga senador, mga kabos, mga babayan, wala sila, merong mga legal issues, mga legal battles. So again, wala pa pong ruling ang Supreme Court na magbabase sa attendance. Ang ruling lamang po, talagang mananatili tayo doon sa tradisyon. Traditional, mga kabos, mga babayan, na 16 guilty votes. Yun naman po, wag naman po nila madaliin kasi kinakailangan nila na ipaiksiin yung votes, mga kabos, mga babayan.
para mas lalaki yung chance sa pag-impeach si Vice President Sara Duterte. 12 pa lang yung aasahan natin na boboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Paano na? No? So maghahanap talaga sila ng paraan. So, paano nila babaldahin mga kabos, mga babayan, kung yung mga sa tingin nila ay papabor o magno-no sa impeachment mga kaboses, mga kababayan, lahat ay gagawin. Diba po? Kasi sila po yung prosecutor at alam naman po natin, number games, politics, pagpalagay na natin na accountability purposes, puro accountability ito. Para may maging accountable. Pero nakikita naman po natin na sobrang selective po ng justice. Si Vice President lamang po yung nasa trial ngayon, while yung iba, sarap ng buhay. So kayo po mga kabos, mga babayan, ano po yung reaksyon, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa atin pong napag-usapan po ngayong araw? Please comment po. Click the subscribe button and share nyo lang din po itong video para marami pong updated. Ano po at please comment po kayo sa baba mga kabos, mga babayan. Ano po yung paningin po ninyo regarding po sa isyong ito? God bless po sa inyong lahat mga kabos, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Standpoint with Kaboses Wins.